tanong ko po lang kung sino ang nagtatag ng Iglesia ni Cristo sa ibabaw ng bato at kailan ito itinatag. Salamat po. Okay, so ayan ho ang tanong mga kapatid. Sino ang nagtatag ng Iglesia ni Cristo sa ibabaw ng bato? Ibig sabihin mga kapatid, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. So ang tanong, Brother Gomer, ayan, dalawang screen ho yan. Ang tanong ay, sino ang nagtatag ng iglesia ni Cristo sa ibabaw ng bato? Ibig sabihin niya, itong nasa talata ay yung nagsasalita na sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Bagaman mga kapatid, ay nandyan na rin yung sagot sa tanong, ay siyempre, kailangan natin yung paliwanag dito para sa kaalaman ng ating pong para sa ikalalalim, ikalilinaw ho ng ating pag-aaral, ay bibigyan ho natin ng paliwanag ito. Kasi alam nyo, maganda ang bawat salita ho dito. Una, yung Pedro na sinasabi dyan, at sino yung, anong ibig sabihin ng bato, at bakit doon nakatayo yung iglesia. Tapos yung iglesia na yon, yung pintuan ng Hades, ay hindi madadaig. Ito madadaig ng pintuan ng Hades. Ano hong ibig sabihin ng Hades? Di ba? Maganda pong ipaliwanag isa-isa ang mga bagay na ito. Ako ay mayroong topic din nito, kaya ibibigay ko kay Brother Gomer. Doon sa Diyos at Kalikasan, ay na-discuss ko din po ito ng hindi ganong kahaba. Kaya ang gusto kong sumagot ngayon, una ay ang aking partner, yan, si Brother Gomer. Bibigyan ko sa kanya yung pagkakataon para sagutin itong puntong ito. Brother Gomer? Yan, maraming salamat, Brother Johnson. Alam ko na doon sa simpleng tanong na yon ay mayroon siyang ibig sabihin talaga doon sa tanong. Kasi kung titingnan mo, Brother Johnson, in-specify niya kasi doon sa tanong niya kung sino ang nagtatag sa ibabaw ng bato. Mm-hmm. Yun kasi yung doon yun kasi yung punto. Ang ibig niyang sabihin, iba yung nagtatag, iba yung bato na pinagtayuan. Parang ganun lumalabas ang At alam natin na yung ating kinagistang pananampalataya, Brother Johnson, ito naman ay hindi kaila na ang kanilang inaangkin na yung bato rito na tinutukoy ay walang iba kundi si Apostol Pedro. At yan po yung kanilang paniniwala. Pero kung titingnan po kasi ninyo yung mga naunang talata, ay pansinin po natin dito sa umpisan siguro natin sa 13. Yan, sa 13 para makita po natin Ang sabi dito, nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Filipo ay itinanong niya sa kanyang mga alagad na sinasabi, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? Ayan. At kanilang sinabi, ang ilan si Juan Bautista, ang ilan si Elias, at ang mga iba si Jeremias o isa sa mga propeta. Sa talatang 15, kanyang sinabi sa kanila, tatapat ano ang sabi ninyo kung sino ako? Ngayon, sa 16, at sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. So nakita po ninyo dito sa talatang 16 kasi, sumagot si Simon Pedro at ang sabi niya, ikaw. Ang kanyang tinutukoy, ang ating Panginoon, siyempre walang iba. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sa 17, ang sabi niya, at sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, mapalad ka, Simon,
Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. So ang nagpahayag kay Pedro na kung sino ang ating Panginoong Hesukristo ay walang iba kundi yung Ama, no? At doon sa 18, makita po ninyo rito, nung sabihin ng ating Panginoon, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito, sino yung ito? Yun po yung ano dyan, yun po yung ating dapat na maintindihan dyan. Yung bang ito ay tumutukoy kay Pedro o tumutukoy dun sa talatang 16 na ikaw ang Kristo? Nakita po ninyo, ano? So yun po yung pagkakaiba. Kasi kung si Pedro pong tinutukoy dyan, abay sa ibabaw mo. Dapat ganon. Brother Johnson ang sasabihin. Pero ang sinabi ng ating Panginoon, sa ibabaw ng batong ito. Yung ito ay yung tinukoy ni Apostol Pedro do sa talatang 16 na ikaw ang Kristo. At ang nagpahayag nito ay walang iba kundi ang Ama. No? Ayan po yan. Sabi niya, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Dapat po nating mapansin, mga kapatid, mga kaibigan, no, sa ating mga taga-subaybay, na kung pag-uusapan po natin yung Pedro o yung bato dito, itong Pedro kasi dito, Brother Johnson, alam natin ito, Petros. No? Petros. Alam mo, nung pag-aralan ko itong Petros, bahagi siya ng tinatawag na rock. Rock. Kumbaga parang ano to, parang natipak. Kumbaga sa ano, Brother Johnson, maliit siyang bahagi na natipak mula sa bato. Parang ganun yung isa sa ibig sabihin nitong Petros, no? Pero itong bato, itong Petros, na bagamat ito ay bahagi ng rock na tinatawag na natipak mula sa rock, ito po ay movable. Yan, movable po siya. Samantalang yung bato na tinutukoy naman ay Petra, Brother Johnson. Which is, ito naman yung rock na hindi mo talaga kayang galawin. This rock is immovable, Brother Johnson. Hindi talaga siya kayang, kumbaga hindi siya maimumove. Hindi katulad nitong Petros. So dito po naniniwala tayo, mga kapatid, na walang iba na pinagtayuan ang iglesia, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At yan naman po ay maliwanag na itinuturo ng mga apostol, Brother Johnson. Wala namang duda sa kanila kung sino yung bato na pinagtayuan. Kasi nung nagturo ang Apostol Pablo, Brother Johnson, mababasa natin sa unang Korinto 3, wala namang ibang pinagsasaligan ang sabi ng ating Apostol Pedro O ang sabi niya rito sa unang Korinto 3 at ang talata ay 11. Yan. Umpisahan natin sa 10. Ang sabi niya, ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin, na tulad sa matalinong tagapagtayo ay inilagay ko ang pinagsasaligan at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito, ngunit ingatan ng bawat tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Ayan. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na ito'y si Kristo Jesus. So maliwanag po dyan na talagang kahit kay Apostol Pablo, Brother Johnson, ay sa ating Panginoon talaga nakasalig o nakatayo ang iglesia. Hindi ho kay Pedro, na katulad nung ibang nung ating kinagisnang pananampalataya, na talagang naniniwala sila na si Pedro. Kaya lang, kumbaga sa ano, Brother Johnson, unang-una, tinawag ng ating Panginoon si Pedro na Satanas 16:23. Pansinin po ninyo. So dito pa lang, Brother Johnson, hindi pwedeng maging qualified na tatayuan mo ng iglesia itong
ang sabi ng ating Panginoon dito sa 16:23, tingnan po ninyo. Umpisahan natin sa 22. Dito niya, no? Ilang talata lang nakalipas. Sabi niya, isinamin niya si Pedro at nagpasimulang siya'y pagwikaan na nagsasabi, Panginoon, malayo ito sa iyo. Kailanmay hindi mangyayari ito sa iyo. Ano yung binabanggit? Yung kamatayan ng ating Panginoon. Oh. Sa talatang 23, datapat lumingon siya at sinabi kay Pedro, lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Ikaw ay tisod sa akin sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao. Dito ba sa karakter na ito, Brother Johnson, itatayo ng Diyos yung kanyang iglesia at sasabihin mo ang iglesia ay hindi pananaigan ng Hades? So, hindi humaari na ang pagtatayuan ng iglesia ay si Apostol Pedro. Hindi naman tayo laban kay Apostol Pedro. Kaya lang, doon sa karakter na pagtatayuan, Brother Johnson, ay hindi papasa si Pedro eh. Kasi unang-una, marami tayong masasite na dahilan kung bakit hindi talaga si Pedro yan. Hindi maaaring si Pedro. Kasi kung si Pedro ang pinagtayuan ng iglesia, abay, napakalakas ng loob ni Pablo, Brother Johnson. Sapagkat doon sa Galatia 2:11, kung inyo pong matatandaan, abay, ano ang sabi ni Apostol Pablo dito kay Pedro? O basahin nga natin Galatia 2:11. Ang sabi niya, ngunit nang dumating si Cephas sa Antioquia, alam po natin yung Cephas ay si Pedro po yan, ay sumalangsang ako sa kanya ng mukhaan sapagkat siya ay nararapat hatulan. O ikita mo, isipin mo, Brother Johnson, dyan natatayo ang iglesia, sinalangsang lamang ni Apostol Pablo ng mukhaan. Bakit? Sapagkat ang sabi niya ay nararapat siyang hatulan. So, marami pang dahilan, Brother Johnson. Yan lang muna siguro ang ibibigay ko. Kaya, maliwanag doon sa tanong, kung saan natatag, sino yung bato, ay maliwanag po na ang bato, walang iba na tinutukoy, kundi ang ating Panginoong Hesukristo, Brother Johnson. Ayan, thank you, Brother Gomer. So, kung babalikan ho natin, mga kapatid, yung Mateo, pakilagay nga uli, 16-18, at malino na po yung pagkakabanggit ni Brother Gomer, ay nasagot na po dyan yung ibig sabihin ng ikaw ay sa ibabaw ng batong ito. No? Sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. Ano? So, titingnan po ninyo dito yung thou art Peter, yan nga, yung Petros. Yan po yung binanggit na ipaliwanag ni Brother Gomer. Tapos, ang salitang sa ibabaw niyan ay itatayo ang iglesia, ay marami po tayong mga talata na magpapatunay kung ang malaking bato kanino iniukol. Siguro nais din po nating idagdag dito ay babasahin natin yung dito sa Deuteronomio 32, talatang 4. Tingnan po natin, no? Deuteronomio 32, 4. Siya ang bato. Ang kanyang gawa ay sakdal, sapagkat lahat niyang daan ay katulan. Isang Diyos na tapat at walang kasamaan, matuwid at banal siya. So itong bato, mga kapatid, yung rock na ibig sabihin ay malaking bato, ay tumutukoy sa Diyos. Tandaan natin, sa talatang ito, tumutukoy ito sa Diyos. Tandaan natin, pagdudugtong natin sa paliwanag ni Brother Gomer kanina. Sa aklat ng ikalawang Samuel 22:32. O, tingnan natin. Ikalawang Samuel 22:32 ay ganito naman ang ating mababasa. Sapagkat sino ang Diyos? Liban sa Panginoon, at sino ang malaking bato liban sa ating Diyos? Ibig sabihin, sa magkasunod na talatang ito, ang pag sinabing rock or malaking bato, ay talagang ito ay
itinutukoy sa Diyos. Sa Aklat ng Awit, 18, talata ay 31. Psalms 18 verse 31. Tingnan po yung mga talatang ito. Bago pa kasi ito, basahin ko muna. Sapagkat sino ang Diyos liban sa Panginoon at sino ang malaking bato maliban sa ating Diyos? Ibig sabihin yung pagkabanggit doon ng Panginoon sa 16-18 ng Mateo ay meron na siyang basihan na kung mayroong knowledge sa Old Testament, tanda natin ang ating Panginoon, ang ginagamit niyang kasulatan ay ang Old Testament. Wala mang New Testament noon eh. So ibig sabihin ay connected or hindi nakahiwalay yung kanyang binabanggit dun sa bato, dito sa mga bato na binabanggit sa lumang kasulatan, na kung saan yung bato na yon ay doon nakatayo, doon niya itatayo yung kanyang iglesia. Tapos, dito naman sa Psalms 95 verse 1, magsiparito kayo, tayo'y magsiawit sa Panginoon. Tayo'y magkaingay na may kagalakan sa malaking bato na ating kaligtasan. Sabi diyan, come, let us sing to the Lord. Let us make joyful noise to the rock of our salvation. Ay mga kapatid, mga kaibigan, walang tutol na mga kapatid at mga ginigiliw na mga taga-subaybay. So, itong batong ito, mga kapatid, ay yan yung batong sinasabi ng Panginoon, doon nakasalig. At sa New Testament, ay binanggit huli ang batong iyan. At tingnan po natin sa 1 Corinthians chapter 3, verse 14. Tingnan po natin ang sinasabi ng talatang ito. Ayon na rin sa pagkabanggit din sa lumang kasulatan. Ang sabi po diyan, ng Korinto 3:11, sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na ito'y si Kristo Jesus. Yung pong sinasabi po diyang foundation, ay yan po yung nakaugnay doon sa tinatawag na pundasyon or bato. Bato yan sa panulok or ang tawag po ay cornerstone. Yan po yung pundasyon. Titingnan natin. Ang isa pang sinasabi ni Apostol Pablo sa Efeso 2:20. Tingnan po natin ito mga kapatid. Efeso 2:20, na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok. Tingnan po ninyo, dito nagsugpong-sugpong yung ibig sabihin ng Mateo 16:18. Doon nakatayo sa batong iyon ang iglesia. Ang iglesia, ibig sabihin, ang saligan nito ay ang Diyos, yung bato. At itong batong ito sa Bagong Tipan, na binabanggit naman sa mga lumang kasulatan kanina, na Diyos ay itinuturo itong si Kristo. Kaya kung meron ngayong umangkin ng talatang Mateo 16:18, hindi naman pinaniwalaan na si Kristo ay Diyos, siya ang bato, ay sablayo. Pasensya na mga kapatid, mga taga-subaybay. Ang Diyos, malinaw, pinagbabasa natin, yung bato ay tumutukoy sa Diyos. At yung bato na sinasabi ni Kristo na doon niya itatayo ay doon talaga ang pinagsasaligan ng iglesia. At dito, ang sabi, walang pwedeng magtayo sa ibabaw ng pinagsasaligan kundi yung pinagtayuan ng mga apostol at mga propeta. Napansin po ninyo, apostol at mga propeta, ibig sabihin mula Old Testament hanggang sa panahon ng ating Bagong Tipan, yung bato na yon, yung cornerstone na yon, yung pundasyon na yan, sino raw? Si Kristo Jesus, na siyang bato sa panulok. Ang linaw po ng binabanggit ito dyan. Ituloy natin sa 21. Sabi po, na sa kanya'y ang buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Diyos. Nakita niyo yung pagkalinaw-linaw dito mga kapatid, mga kaibigan. Yung bato,
Petra ay si Kristo. Binabanggit sa Old Testament, Diyos. Ibig sabihin, yung Diyos na yon, yung bato na yon sa Old Testament, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya pa nga yung bato na nilabasan, Brother Gomer, ng tubig. Di ba? Doon uminom yung mga Israelita. Mga kapatid, kaya ang ganda po ng tanong. So kung ating babalikan, yung talata ng Mateo ay napakalinaw ng sagot. Sa kanya nakatayo ang iglesia. Siya ang pundasyon. Hindi ho tayo ng tao, kundi tayo ng Diyos. Kaya itong iglesyang nasa 16-18 ay iglesia na naniniwala na yung batong iyon si Kristo at yung batong iyon ay Diyos. At ang kaharian o yung pintuan ika ng Hades ay hindi magsisipirag laban sa kanya. Ibig po sabihin, yung Hades, ang ibig po sabihin niyan ay kamatayan. No? Ibig sabihin, yung church na yan ay hindi mawawala. Hindi yan malilipol. Hindi yan matatalo. Nakakalungkot nga. Merong gumamit ng Mateo 16-18. Kaso lang, natalikod naman daw. Di mali. Kasi ang sabi po dyan sa sa Mateo, ay hindi magsisipanaig yung pintuan ng Hades. Ibig sabihin, mananatili ito. Oo, tatama. Makakaranas ng persecution, pag-uusig. Pero hindi yan matatalikod. Manapas sa kasaysayan, poproteksyonan ng Diyos kahit dumaras ng pag-uusig, tila bagang siya ay nagtago. No? Itinago ng Diyos, subalit hindi lubusang nalipol. So nakita ko ninyo na napakagandang tanong ng ating kapatid na yan.